Welcome back po sa aking pong YouTube channel. So for today's vlog, magbabalot po ako ng books ng aking pong senior high school. 4 na piraso pa lang naman to. Actually 7 to, kaya lang yung 3 books hindi pa available sa bookstore nila. Kaya 4 pa lang ang babalutin natin. And hindi pa naman nila to ginagamit pa sa ngayon. Siguro by September pa nila ito sisimulan na gamitin. Yung college ko wala siyang book. So may mga research work lang sila regarding sa mga topics na dinidiscuss nila sa klase. Then yung aking pong junior high school na grade 9, wala rin silang books. Although lahat ng mga anak ko ngayon ay face-to-face class na, may ibang school na wala silang requirement na books. So doon lang tayo sa ating pong senior high school. So, nagpagawa ko sa kanya ng pangalan niya, grade and section. Ito yung ginawa niya, napakalilinggit. Pero dahil nag-effort siya, ito na lang din yung ikakabit natin sa libro niya. So, alam naman niya kung ano yung books niya. Kahit maliit pa yan, hindi siya malilito. Then, ganito yung plastic cover na binibili namin. Meron di ba yung malaki? Kasi pag yung malaki, masyado siyang magastos sa space at saka kailangan talaga i-cut mo siya talaga ng sa size ng book or ng notebook. Pero mas mura yon yung malalaking plastic cover. Ito kasi, naka-size na siya sa book and sa notebook. Pag sa libro, pa ganyan. Pag sa notebook, pa ganyan. Kaya mas madali siya, ika-cut mo na lang. Unahin natin itong malaki. Siyempre, kailangan kupitin muna natin yung pangalan para maigikit natin dun sa harap ng libro. Before, napakarami kong books na binabalot. Tapos naglalagay ako ng mga pangalan, mga subject, ganyan. Nung maliliit pa sila, ako lahat nagko-computer, nagpapaprint. Ngayon malalaki na sila, nasasabihan ko na sila na maggawa ng ganito, ng ganyan, kasi marunong na sila sa computer. At mas advanced pa sila kaysa sa akin. So, ilalagay natin to dito. Saan ba? Sa taas. Ayan. So, okay na yan. Then, isusukat natin dito sa plastic cover. So, nagagawa ko itong mga to pag wala na yung mga bata. Ang dami talagang trabaho ng mami. Diba? Dami nating ginagawa talaga para sa ating mga anak. Dami nating mga obligasyones. Nakakapagod pero masaya dahil nakikita mo rin naman yung achievements ng mga bata. Masisipag sila sa pag-aaral, kaya suporta lang tayo sa kanila para mas ma-inspire sila na pumasok sa school. Ako hindi naman ako naghahangad ng mag-honor sila, diba? Masama sila sa top 10, makatapos sila ng isang buong taon at ma-promote sa susunod na school year. Okay na yun sa akin eh. Diba? Okay na sa atin eh. Pero dahil sobrang sipag ng mga anak natin, hindi lang yung pagtatapos nila sa buong taon ang binibigay nila. With honors pa sila pag nakakatapos. Yun ang nakakatuwa doon. Hindi nasasayang yung
pinapang-aral mo sa mga bata. Katapos na tayo ng isa. Ganitong kahaba, ganito yung ating plastic cover. Kapag ganito naman, para siyang notebook, pahalang naman. So, ikakat natin siya guys ng paganyan. Ito kasing plastic cover na to, sukat na. Hindi na tayo mahihirapang maggupit-gupit. Kahit maliit lang yung space, makakapagbalot na tayo. Hindi katulad ng mahaba. Although mas mura yon, yun lang talagang tsatsagain mo siya na ikat ng ikat ayon sa size ng book at saka ng notebook. So, ganyan na siya guys. And lalagyan muna natin ang pangalan. Nung bata pa ako, nung ako pa yung estudyante, yung nanay ko ganito rin. 6 kaming magkakapatid na pumapasok. Ganito rin siya pag nagbabalot ng mga books at saka mga notebook, nilalagyan niya lahat ng mga pangalan. Magastos magpaaral, pero pagka napagtapos mo yung mga anak mo, ang sarap ng pakiramdam. Kasi kayamanan mo nang maituturing na napagtapos mo sila ng pag-aaral. Dahil nakakasiguro ka na magiging hakbang na yun para maging successful sila sa buhay nila dahil nakapagtapos sila. So, ito na guys. Yung hair ko, ganito kahaba. Titigad yun na yan. Dahil once nag-start na po ang aking pong infusion chemotherapy, hindi nyo na po makikita yung buhok ko na yan. Unti-unti na yang malalagas hanggang sa makalbo ako. Nakakalungkot pero kailangan nating tanggapin. Ganun talaga. Part yun ng ating pagpapagamot. Kaya tiis. Yun nga, naikwento ko sa inyo dati, akala ko sa oral chemotherapy malalagas yung hair ko. Sa 25 days na treatment ko ng oral chemotherapy at saka radiation, akala ko makakalbo talaga ako. So, hindi naman pala. And I thought na wala ng chemotherapy magaganap pa after nung CT scan ko at saka ng MRI. Iniisip ko surgery na siya. Hindi rin pala. So ito, mag-undergo tayo ng infusion chemotherapy na makakalbo na talaga ako.
So, tatapusin ko lang po yung pagbabalot ng 4 na books ng aking pong anak. Then, after dito, kakain na po ako ng lunch. Pagkakain ng lunch, magpapahinga ng konti, ibababa ang kinain. At ako po ay magte-take na ng aking pong nap. Pahinga-pahinga na tayo dahil natapos ng ating pong mommy duties. So, thank you guys for watching. See you again next time. Until then, ingat, God bless, and happy, happy lang. Bye-bye!